Hello po mga kapatid, magandang magandang ah, gabi, magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat hanggang oras na nakakarating at makakarating po sa inyong mga lugar. Ang video po na ito, hindi po pagbati ng tunay na pag-ibig at ng katotohanan sa inyong lahat. To all our dear brothers and sisters in Christ all over the world, once again, greetings of true love and the truth to all of you. Ayun, tapos na yung kanilang 3 days ng SPVB at ang dami na namang report from mga closet ng mga kapatid na winawalang hiya talaga ni Danya Rason yung mga salita ng Diyos sa Biblia para palitawin na nakakaunawa siya. Hindi ko masyadong na-review yung mga sinensahing mga recordings ng mga kapatid kasi bakit hindi ko ba na-review lahat? Kasi nakakawalang ganang pakinggan si Danya Rason. Sabi nga ng ibang mga kapatid na exiters, boses pa lang ni Danya Rason na naiinis na sila. So, ayun. Grabe, sobrang init dito ngayon. Hindi lang pala dito sa bansang kinalulugaran ko, kundi halos buong Europa may heat wave na dumaan sa sa wall. Thousands na yung namatay sa heat wave sa bandang France, kung hindi ako nagkakamali. Nagkape ako, kala ko naka-aircon dito. Hindi pala, mainit pala. Kailangan magpay. Buti na lang may mga dala akong folders dito. Kailangan ko magpay-pay. Sobrang init. Super init. Yun. Tapos sa yung 3 days nila, as usual, may mga nag-exit na naman. Tingnan lang po natin kung yung mga report. At may nagsalo-salo pala ng mga exiters dyan sa Rizal yata or Cavite. Sina si Lolit Manalio at saka si Lisel Pascual, yung grupo nila. Nagsalo-salo sila at madami daw nagme-message sa kanila na sana may part 2. And sabi ko nga kay si Lolit Manalio nung nag-message sa akin, sabi ko malaking bagay po yan para po sa healing ng bawat isa. And hindi naman po nawala yung pag-ibig natin towards our fellow exiters. Pare-pareho lang naman yan. Masyado lang tayong na brainwash na talagang nag-iibigan dyan sa NCGI. Hindi po mga kapatid. Lalo na kung magiging bahagi po kayo ng royal family. Hindi po. Siguro nung time ni EFS, sa sambahayan ni EFS, kahit papano mararamdaman mo na merong pag-ibig sa mga kasama. Hindi mo agad manonotice yung pakunwaring pag-ibig. Kaya nga po sabi ko nga po sa inyo before talagang malaki yung regards ko. I have still high regards kay EFS. Kaya lang nung
may mga nag-ano na sa akin, nag-confess na mga kapatid na naging sex toy ni EFS. Nawalan ako ng amor. Well, sino ba naman ako para humato? I just leave it to God kasi lahat naman tayo nagkakamali. And bahala na siya doon. Nanagot naman tayo sa kani-kanyang gawa po natin. Yan. Anong oras na ba sa Pilipinas? 1:36 a.m. na. 37 a.m. sa Pilipinas. Nakiano lang ako dito para makipag-aircon. Hindi rin naka-turn off yung aircon nila. Sumbap. Kumusta po kayo mga kapatid? Ayun. Thank you pala kay Sis Vanji, Evangeline ng lokal ng Darwin, Australia. Hindi ako nagkakamali, Darwin, Australia siya. Ayun. Sa pag-guest niya last time. Ayun. Merong nag-message sa akin from Singapore. Sabi niya, brother, salamat. Gusto ko mang magsalita sa program mo. Kaya lang, siguro hindi pa muna ngayon dahil unang-una hindi pa daw siya ready. And meron siya mga information na gusto sabihin, kaya lang baka daw maudlot. Ayan. Oh, ang Singapore. Namumuro na ang Singapore. Bibinggo na ang Singapore. At meron akong nabasang post ni Sir Dan Canedge Knight na meron daw siyang nakuwang information from Texas, USA na pinag-pledge yung mga kapatid na mag-sponsor ng mga pabahay na ginagawa ng MCGI na ang kaluwalhatian naman, ang papuri ay kay Daniel Rason. Kaya ako mga kapatid, mag-isip-isip na po kayo. Baka kayong mga nag-i-sponsor kayo mismo walang sariling bahay. Kaya pagtuunan niyo po ng pansin ang inyong mga sarili, ang inyong mga pamilya. Dahil hindi po obligasyon yan ng miyembro. Ang may obligasyon po niyan ang mangangaral, ang leader. Sobrang init. Yun. Good looking evening sa'yo, Brody. Sino ba yung nandito? Nandito si Van Halen from Vietnam. Mukhang mukhang makakapag-Vietnam ako Pupunta ako si Van Halen. Yan. Baka siguro bago matapos ang taon na to, kasi merong kapatid na gusto akong makita. Sabi ko sa kanya, hindi na po ako pwedeng umuwi ng Pilipinas. Baka mapalitan ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Maging Badong International Airport, mabantot. Sabi niya, sabi niya, let us meet outside the Philippines. Huwag po kayo mag-alala, i-sponsoran ko po kayo ng ticket, sabi niya. Opo, Van Halen, kasi gusto akong makita nung mga kapatid. Yun, sabi nila baka sa Vietnam. Yun. Sagot daw nila ang ticket. Inform mo ako, bro, ha? Opo, syempre naman.
Init. Sobrang init. Basang-basa na ako ng pawis. Comment lang po kayo mga kapatid. Paki-comment mo dito, Sir Duncan Edge Knight, yung post mo earlier, a few minutes ago, regarding dun sa sponsorship ng pabahay ni Bonjing. Nabasa ko nabanggit ko na kanina para basahin ko ulit. Belated Happy Father's Day sa ama ng mga demonyo, Daniel Lasso. Lap trip talaga pag nagko-comment tong Stella Smith. Lap trip ka talaga, Stella Smith. Aha. Grabe, init, sobrang init. Day off ko po kasi ngayon. Ayan, kaya ano na nga ako lumabas ng bahay, alas 5:30 yata yun. Alas 6 pala, alas 6:30. Mainit pa rin. Sobrang init. Ano pa rin, tirik pa rin ang araw dito. 7:43 PM na. Sir Duncan Edge Knight, paki-comment dito yung post mo earlier about sa sponsorship sa Texas. Ang ganda nung topic na sa PPP last time, siguro few days ago, regarding sa family and religion. Alam niyo po mga kapatid, yun yung malaking pagkakamali nating lahat na na-brainwash, na ipinagpalit po natin yung ating pong mga pamilya sa reliyon na pinanggalingan po natin. Ako personally, I have disregarded my family. Namatay yung sister ko, namatay yung mother ko, namatay yung father ko, na hindi ko for 1 decade hindi ko man lang na-celebrate with them yung kanilang special days, yung kanilang mga birthdays, at saka yung mga Pasko, bagong taon, dahil masyado po akong naging panatiko, mga kapatid. Hindi natin sa hindi natin pagkakaalam talagang nakasulat sa Biblia, nakasulat naman po sa Biblia yun, mga kapatid, na ang sino mang hindi nagkakandili ng kanyang sariling sambahayan ay tumanggi sa pananampalataya, ay mas masahol pa sa hindi sumasampalataya. Mas masahol pa po sa hindi sumasampalataya ang isang taong na naniniwala daw sa Diyos pero hindi
kinakandili yung kanyang sariling sambahayan. Kaya, ayun, hindi ko masyadong natutukan yung ano nila dahil meron po akong work. Sabi ni Stella Smith, bro, wala na po talaga, ba talaga yung mga ambagan ng mga kapatid na para daw kuno sa ospital yung 700 million? Wala. Ano na po, nasa bulsa na po ni Daniel Rason. Comment lang po kayo mga kapatid. At i-comment nyo po kung saan bansa po kayo. May init. Super init. Tingnan natin, shoutout natin yung mga naririto ngayon. Si Sister Germaline Onasan Balahadia, si Brother Reynald Andres, si Brad Frank Almasar, ayun, si Brad Frank Almasar, si Brad Virilio Ramirez, si Stella Smith, si Sir Duncan Hedgenight, si Van Halen, at saka si Brother Joseph Dino. Itong si Brother Frank Almasar, ano to panatiko din to sabi sa anak niya, ay sis Pao, huwag ka makikinig dyan kay Badong. Sabi nung sis Pao, Papa, pakinggan mo lang. Nung nakinig siya, ayun, exit. Tama po ba yung kwento, Brad Frank? Ayun, nung nakaraan, nung birthday ko, may isang may pamilya na kapatid from Singapore ang nakipag-video call sa akin. Ayun, masaya-masaya sila. Sabi nila, Brad Badong, happy birthday. Ayun, kumustahan kami. Masaya naman sila ngayon sa kanilang buhay. Sabi ko nga, salamat sa Diyos at nakalabas na tayo pare-pareho. Ayun, na-enjoy na natin yung liberty na bigay ng Diyos. Mga kapatid, bigay po ng Diyos ang kalayaan na ito. Sabi ni San Pablo, kayo'y tinawag sa kalayaan, huwag lamang ninyong gagamitin ang kalayaan sa ikalalayaw ng laman. Tignan niyo po sila, mga kapatid. Akala nila, nagbabanal sila. Pero ano po ang ginagawa ngayon sa MCGI, mga kapatid? Direktang opposite, direktang kabaligtaran ng kalooban ng Diyos. Gumagawa ka ng mabuti, pinapakita mo, wala kang pagkakaiba sa sa mga maniningil, sa mga mapagparangalan, mga scribe at mga pariseo. Sabi yun sa Biblia, mga kapatid. Malinaw naman ang tinutukoy ng Biblia. Kung ikaw maglilimos, huwag kang tutugtog ng pakak sa harap mo. Nilalagyan po nila ng ibang konteksto. Sinasabi nila, hindi naman collective yon, individual daw yung utos na yon. Naku naman, napakalinaw naman self-explanatory lang naman yun Sabi ni Reynald Andres, may nag-exit na choir, ang name is Agara ang gwapa. Hindi ko gwapa po ba siya o ang gwapa? Agara daw. May nag-exit daw na choir. Sa ampong lokal, kapatid na Reynald Andres. Sabi ni Sir Duncan Hedgenight, oo, nakwento nga po sa akin. Lahat ng lokal sa buong Texas nag-pledge
po sila and umabot almost 10 houses na sponsor ng mga lokal sa buong Texas. May mga nagtataka na daw bakit pa isa-isa lang daw ang pinapalabas na naipamigay, wala pang 10. Kung tutuusin daw sa total na halaga ng nalikom nila sa Texas, ready to distribute na sabay-sabay yung almost 10 bahay na yun. Yun lang naman ang ikunento sa akin ni Ditz. Oh, naku. Paano yan? Daniel Rason. Ayan, oh. Nahahalata ka ng mga kapatid. Ikaw, Josel Malyari. I do not want to call you brother anymore, Josel Malyari. Dahil hanggang kailan ka ba magpapakasangkapan, Josel Malyari? Kaya nyo ba akong i-character assassinate? Sige, pagka nalaman ko, isa man sa miyembro ng pamilya ninyo ang nakikipag-participate na i-character assassinate ako, marami akong bala sa inyo. Alam nyo yan. Kamakailan lang ni-review ko yung mga conversations natin. Ayan. Kaya, Josel Malyari, nako, ikaw ang inkargado dyan sa Texas kasi nandiyan ka sa Texas, di ba? Diyan ka nakatira eh. Biruin mo, eto, nagre-reklamo yung mga kapatid. Bakit pa isa-isa? Kung tutuusin, pwede namang sabay-sabay i-award yung mga bahay. Kulang pa nga yun eh. Ayan yung ng mga kapatid, babasahin ko uli yung information from Sir Duncan Edge Knight. Oo, nakwento nga po sa akin. Lahat ng lokal sa buong Texas, nag-pledge po sila and umabot almost 10 houses na sponsor ng mga lokal sa buong Texas. May mga nagtataka na daw bakit pa isa-isa lang daw ang pinapalabas na naipamigay, wala pang 10. Kung tutuusin daw sa total na halaga ng nalikom nila sa Texas, ready to distribute na sabay-sabay yung almost 10 bahay na yun. Yun lang naman ang ikinwento sa akin ni Ditz. Uy, meron kang Ditz ha. Uy, sabi ni brother Frank Almasar, belated and advance na rin. Happy birthday. Advance for next year. Belated daw. Ay, advance. Thank you so much at thank you so much po sa lahat ng mga nag-PM sa akin, sa kanilang mga greetings and mga wishes, birthday wishes. Thank you so much po. Hindi ko na po kayo ma-replyan isa-isa, and do sa comments hindi ko na rin po kayo ma-replyan sa mga comments niyo, mga kapatid, sa inyong mga pagbati. Pero I really appreciate all of you, mga kapatid, even yung mga people na nag-wish sa akin na bumagsak. I wish you all the best. Yun. Sabi ni Sir Duncan Edge Knight, and the audacity na laging may pag-run ceremony pag turnover ng bahay sa beneficiary. May quote pa na love, kuya and ate. Parang galing sa kanila yung ginastos pampatayo. Correct. Ang ganda ng observation ni Sir Duncan Edge Knight. Hindi naman galing kay Daniel Rason at saka kay Arlene Rason yung mga gastos ng ipinampatayo ng mga pabahay daw na ipinamimigay daw, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, ano lang po yan, pang-bluff lang po yan. Bakit?
Kasi po, naging kasambahay po nila ako for more than 1 decade, mga kapatid. Mga kasamahan po namin walang bahay. Naku, hindi ko lang napicturan yung kwarto ko sa La Vista Mansion. Yung pong kwartong tinutulugan ko po doon, mga kapatid, sa ilalim ng hagdan. Yung pintuan, mga kapatid, ng kwarto ko, yuyuko ka. Tapos hindi ka makakatayo sa loob. Para lang po siyang parang lang po siya, mga kapatid. Parang saktong maipapasok lang po yung kabaong. Parang nicho. Sabi ni Piano Ann from Paris. Belated birthday to you, brother. Magka-birth month pala tayo. Advance lang ako ng 10 days ata. Bonjour, brother. Long time no here. Super busy sa kahahabol sa Euro. Di kami nakakanood live mo, as in busy talaga. Ganun talaga ang mga slap soil. Musta sa lahat ng mga kapatid dito. Nawa okay lang ang lahat. Thank you so much for the greetings, mga kapatid. And thank you so much, Piano Ann from Paris, France. Sabi ni Stella Smith, yung credit laging kay ate and kuya. And anak ng bonding talaga. Sabi ni, nandito si Brother Ace Avalos. On toroy ng tato. Siyempre, sayang ang tato. Sabi ni Brother Ace Avalos, may hiwa pa ang kilay. Sino humampas sa'yo? Nasa work ka ba? Invite nga natin si Brother Ace Avalos. Kasi ng SPBB, nakapag-monitor ba siya ng SPBB? Hello, Brother Ace, how are you? Hello. Hello, how are you? Sa naman, okay naman. Naka-break ako 10 minutes. Sige. Nakapag-monitor ka ba ng SPBB? First, second day, tapos third day, wala na, buwisit na ako. Nag-circus na naman daw si Ponji. Nilikot na naman yung mga talata. Wala, recycled lang naman yung mga paksa niya. Ang daming mga sumbong sa akin ng mga kapatid na pamumusong na brother ginagawa niya. Pero mo yung sinabing hindi ka namin na yung sinabi ng mga Pariseo at Escriba, hindi dahil sa mabubuting gawa ka na kundi nagpapakunwari kang Diyos. Parang ganon. Kaya ang punto niya, yun daw mabuting gawa na ginagawa nila, yun daw yung pinapasama natin. Paano naman sila napasok sa istorya? That happened 2,000 years ago. Kaya nga, historical account yun eh. Bakit nilalapat nila yung sarili nila doon? Dahil sila daw yung nasa hula. Anong hula yun? Hula ni Madam Auring. Sabi ni Kristo, darating ang panahon, maraming magsisilitaw, mga bula ang Kristo. Di sila rin yun. Oo, correct, totoo. Gustong-gusto nila yung pinupuri sila ng tao kasi nung nakaraan merong politician yata na nag-attend sa fiesta ng Diyos nila, and kinoment sila na ngayon lang ako naka-attend ng ganitong fiesta. Tuwang-tuwa sila. Di ba ang fiesta ng Diyos, yung sabi ni Besa, pagka ikaw nagkakaroon ka ng piging, imbitahan mo yung mga pilay, mga pingkaw, mga walang anuman. 'Di ba?
Mm. Eh bakit baliktad yata ang nangyayari? Ang iniimbita, mga merong sinasabi sa lipunan. Mga mahal na tao. Kasi doon sa mga mahal na tao, may pakinabang. Doon sa mga pingkaw, doon sa mga pilay, sa mga bulag, wala namang pakinabang eh. Wala silang pakinabang doon. Eh kung susunod siya sa utos ni Kristo, nandun nga ang ganti eh. Kung Hindi, susunod sa utos ni Kristo. Ay, okay, kung naano mo na ba yung balita? Meron daw merong information na sa Texas, merong more or less 10 na kapatid ang nag-pledge. Ang nag-sponsor pala, I mean, ng pabahay na ginagawa nila. Ngayon, yung mga kapatid daw, sila ngayon ang nagsasabi ngayon na bakit paisa-isa at uh, wala pang 10 yung naipamigay na i-award na mga pabahay. Kumpleto naman, nabigay na yung pera for 10 houses. ang balita ko, hindi lang Texas, buong USA, Canada. Yung alam ni Sir Duncan Knight is Texas lang. Eh bakit ganun? Ang dami namang nag-pledge, bakit iilang bahay lang ang pinapakita? Ayun. So talagang ginagamit lang yung gawang mabuti for their own pockets. Kasi yung 700 million lang na bibiling hospital kamatis lang ang bibilin mo gugugol ka ng kung gugugol ka ng panahon para usisain mo kung yung kamatis ba na bibilin mo worth it do sa babayaran mo. Itong bibili nila 700 million nung nailikom na yung pera, biglang sabi meron daw problema yung mga papeles. Oo. Eh, alam mo kung titignan mo, meron nga akong mga nakitang old videos. Marami pala talagang mga project na sinisimula na hindi natatapos. Kamukha ng isang napanood ko Mhm. sa Reddit, si Brad Dani, nagsasalita siya about copy. Sabi niya Mhm. gano'n, bakit daw 1,200? Kasi yung 200 daw, para yun sa mga copy members. Pag dumating ang panahon, mangailangan sila, parang pwede silang mangutang. Mhm. Asa na yun? Parang Hanggang sa SSS, hanggang no? sa parang nabuwag na yung copy, hindi naman nakinabang yung pangako, yun ang matindi diyan eh. Maraming ipinangako ang pangangasiwa na hindi nagkatotoo. Maraming mga, ang tawag nga nila diyan, 'di ba, scam. Yes. Kasi mas parang scam kasi pinangako mo eh. Tapos nung dumating yung takdang panahon, hindi mo naman na-deliver yung pangako mo. At Actually, hindi, lang yung copy kung naalala mo pa yung cooperative. oo, yung GIA, General Insurance Act, Oo. tsaka yung cooperative, di ba? Oo. Ganun din yun. Same pattern lang din naman yun. Pero wala din namang nakinabang ng mga kapatid. Pero pinakinabangan nila yung pera ng mga kapatid. Meron pa yung mamimigay daw ng pera sa mga seniors. Oo. Sa Macau daw, may seniors doon na binibigyan ng pera. Saan? Sa Macau. May nag-report sa akin. Sabi ko, saan galing yung perang binibigay nila? Sa mga kapatid din. Hmm. Ilan lang naman yon, ilan lang naman yung senior doon at bakit nila binibigyan yung senior na yon na mga kapatid? Kasi nga alam nila pag yun ang nag-exit, malalalos ang buong Macau dahil yung senior na yun haligi ng Macau. Mhm. Eh, Yun na nga. nga sila, bakit po friend nyo pa si Badong? Ang sabi niya, hindi naman, kilala nyo naman ako, hindi naman ako marunong magkalikot ng cellphone. Sabing ganyan. Ang ginawa nila, nagtataka ko ba't hindi ko na friend yung kapatid Ang ginawa pala nila, kinuha yung cellphone ng kapatid, tsaka sila ang nag-block.
Wow. Ganun yung ginagawa nila. Ayun na nga. Kaya lang di naman nila mapipigilan yan, tol. Hmm. Yung mga namumulat ang mata, nabubuksan ang mga pag-iisip nila. Marami nang nakikinig. Marami nang actually habang nagte-teksto ng pasalamat, may mga nagpo-post sa Reddit, 'di ba? Naiinis sila dahil napakahaba ng pagkakatipon. Tapos yung paksa ang iksi. Tapos, ano pa, nag-concert pa yung mga bata. Oo, tapos ang sagot lang naman dun sa ano na bakit daw ang haba ng paksa. Ang sagot lang niya, ano pakialam mo? Sagot ba 'yun ng ano, sagot ba 'yun ng matinong mangangaral? ano, ano nga ba Wala naman? kang katwirang makukuha kasi, 'di ba sabi ni Pedro, inyong ariin na banal sa inyong puso ang Panginoon, na lagi kayong handa sa pagsagot. Choice daw niya 'yon. Merong isang manggagawang defender na choice niya 'yon, eh, bakit si Pedro, sabi niya, lagi kayong handa sa pagsagot. Kasali ba siya do'n? Hindi, kaya nga sinabi kayo, eh, lagi kayong handa. Hindi kasali ang mga apostol do'n. Sabi ko, gano'n ba? Pagka ba sinabing kayo, hindi sila kasali? Eh, Ayun. maraming sinabi ang mga apostol. Halimbawa, sinabi ni Juan, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Hindi ba siya kasali doon? Siyempre, Kayo'y maging mapagpahinuho. Di ba siya kasali doon? siyempre kasali. Oh, eh bakit sinabi ni Pedro yun na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat nagsisihingi sa inyo ng katwiran sa kaamuan at takot? Kasi dadanas niya na yun eh. Hinarap niya yung iba't ibang mga matataasang tungkulin, yung mga prokurador, yung mga gobernador. Hinarap niya yan. Marami silang nakipagdebate sila sa iba't ibang mga matataas na ang kaisipan, may mataas na katungkulan. Kaya lang sinasabi niya, sa pagsagot ninyo, dapat sa kaamuan at takot, hindi niyo sila pwedeng bigyan ng pag-asa na nasa inyo. Pero ang ugali ninyo, para kayong akala nyo kung sino kayong mataas ang kalagayan. Sa kaamuan at takot, pakita ninyo na kung ang pamumuhay ninyo may kahinhinan, may takot. Dapat sa pananalita, ganun din. Kaso ang nakikita natin baligtad eh. 'Di ba? Correct. Halimbawa, No? nagpapasalamat kayo sa Diyos, nagpupuri kayo tuwing linggo. Hmm. Tapos 4 times a year, SPBB. Pagkatapos ng Lunes hanggang Sabado, punong-puno ng panunumpa, pangungutya, pagpapasama, pagsisinungaling, diyan sa loob, nagsisiraan, nagchichismisan. Tapos pagdating ng pasalamat, pumupuri kayo sa Diyos. Eh di ba contradiction yun ang sinasabi ni Pedro? O Correct. ni Pablo, mga kapatid, hindi maaaring magkagayon. Hindi pwedeng bumubukal ang dalawang ano sa iisang balong. 'Di ba? Pumupuri kayo sa Diyos, sa bibig din yung lumalabas yung mga paglait. Eh paano ba tayong nilalait? Kung laitin tayo, mga antikristo, sa demonyo, tiktik, 'di ba? Correct. At saka hindi lang yun. Biro mo saan ka nakakita ng mga ngaral na nagtuturo ng ng karahasan. Biro mo sasabihin mo sa pulpito nakakaawa kang patayin pero nakakaasar kang buhayin. Gusto mo Mm. pang balatan, meron ka pang gustong balatan ng buhay. Tsaka sabi sa'yo, kawawa ka naman, aping-api ka eh, no? Eh, paano kang api eh? Gumawa ka ng gago ka. Sabi, kung tampigain ko kaya anuhin ko yung pagmumukha mo. Gusto mo sa galit niya sa'yo, tatampigain na yung mukha mo. Ganun kasi lumalabas yung lalabas at lalabas yung totoong kulay ng isang tao eh. Ganun kasi siya sa totoong buhay. Ganun kasi siya. Well, thankfully, hindi naman niya magagawa yun dahil napakalayo naman natin. And hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Uy, nawala si Brad Ace. 10 minutes lang yung break time niya kasi nasa work daw siya.
And ayun, ah, yun po kasi yung natural ni Danya Rason. Kung makakasama nyo lang po siya mga kapatid, siguro one of these days, susuyuin ko yung mga kapatid na dapat para magsalita sila. Shoutout sa'yo, Blusang Itim. Blusang Itim nga ba? Back to work na ako. Sige, Brother Ace, thank you so much for your time. Yun, nagano na naman, circus na naman si Danya Rason sa SPVB. Pagka tinanong siya, anong pakialam nyo? Anong pakialam mo? Oo nga ba? Ano bang pakialam namin? Kahit anong gustong gawin mo dyan, it's your congregation, not ours anymore. We are not part of that congregation na nililid mo, Danya Rason. Ano bang pakialam namin? Kaya lang, meron kaming pakialam dahil naaawa kami sa mga kapatid na hanggang ngayon ginagago ninyo, hanggang ngayon tinatarantado ninyo. Kaya ikaw, Josel Malyari, Rodel Mangiliman, hanggang kailan kayo magpapakasangkapan sa demonyong Danya Rason? Bakit ko sinasabing demonyong Danya Rason? Sige nga, patunayan mo, Danya Rason, na hindi ka demonyo. Kasi, sabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang diablo. Bakit? Sapagkat ang nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Sa isang mamamatay tao, buhat pa ng una, pag nagsasalita siya ng saganang kanya. Bakit? Sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. O, pagka pala sinungaling ka, anak ka ng diablo. Ano yung anak ng diablo? Di diablo din. Ano ka? Sinungaling ka, Danya Rason. So ano ka ngayon? Diablo. Kayo'y sa inyong amang diablo. Ngayon, Josel Malyari, Jarbadong, the name that they could not name. Ewan ko, ba't hindi mabanggit-banggit ang badong? Ang bantot-bantot naman. Ba't di mo kayang banggitin? Ano bang ikinakatakot mo, Danya Rason? Ano bang ikinakatakot mo? Sa bagay, kung ganito kaganda yung tattoo, matatakot din ako. Tapos may hiwa pa yung kilay. Yun. Nakita ko nandito si Brother Persimon. Di ko alam kung brother to or sister. Si Brad Bong nandito rin. Si Brad Bong. Sister Abby Smith. Nandito rin si Sis Agrifina Molina. Yan. Tsaka si Kidlat. Nandito si Kidlat. Aha. Pinalitan na po yung copy. Kupit na ang pinalitan. Sabi ni Brad Bong. Sabi ni Kidlat, pinagsama na naman ang dalawang pogi. Mababash na naman kayo niyan. Yan. Kumusta po kayo lahat, mga kapatid? Ayun. Shoutout pala sa PPP family, sa Post and Ponder Podcast family. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid na nandiyan sa PPP. Malaking tulong po kayo sa Exiters community. And ayun, kulang pala ang information ni Sir Duncan Edge Knight. Ang alam lang ni Sir Duncan Edge Knight, based sa information na ibinigay sa kanya, is Texas lang. North America pala yun, USA and Canada. Yung nag-pledge ng sponsorship. Hindi lang nag-pledge, nagbigay na ng sponsorship for the housing project. Comment lang po kayo, mga kapatid, at babasahin natin.
Ha? And baka meron pong gustong umakyat dyan. Send lang po kayo ng ano ng ah, mag-send lang po kayo ng ano ng request. Hello, Sister Abby Smith. Are you busy? If you're not busy, tara, akyat ka, Sister Abby Smith. Send natin ng ano ng invitation si Abby Smith. Tingnan natin kung busy siya or hindi. Sobrang init dito. Ayun, hindi siya busy. Hello, Sister Ano Abby. na? Kamusta ka na? Happy Long birthday, time no. belated happy birthday. Thank you so much, Sister. Kumusta? Okay naman. Eto, tuloy. Ganda ng buhay, te. Oo. Ako na ano ako, super happy dahil nakikita ko yung mga kapatid na Exiters na na-enjoy nila yung liberty outside the uh, cult na pinanggalingan natin. Exactly. Yeah, at saka napapansin ko nga parang mas ano na sila, maalwa. Alam mo yon, Mhm. mas maganda yung aura nila ngayon. Yes, yes. Ang ano yung recent na ano ko na interview si Brother Torres Vera Rey na isang diakono. Sabi niya makakabili na kami ng mga groceries namin ngayon, hindi na kami magkukulang ng bigas kasi talagang mamumulubi ka diyan sa iglesia na yan eh. Biro mo napakaraming sinasabi nila isang isa lang daw ang tulungan nila, yung abuluyan. Pag naging member ka na, ang daming tulungan. Hindi nga, totoo yan. Alam mo ba, so bago ko naanib, 'di ba na-attract ako dun sa wag muna kayong mag-abuloy kung hindi kayo kaanib, 'di ba? Yes. Tapos na naanib na ako, sabi ko, grabe naman 'to. Sabi ko, mas matindi pa 'to sa mga naaniban ko dati. Ano yun Tactic, no? marketing strategy yun. Well, Oo. it works naman kasi magiging curious ka. Bakit ayaw ka nilang tanggapan ng abuloy? It's a trap. It is really a trap. At Yes. saka, parang iisipin mo talaga kasi that time nung nagsusuri ako, umattend ako sa mga ibang churches, parang sabi ko, "Oo nga 'no, parang parang sila lang yung hindi tumatanggap ng na hindi ka miyembro. Parang sa lahat ng mga churches walang gumagawa nun." You know what I'm saying? Yes. So, pero 'pag nandun ka na, grabe, matindi. Napakaraming merong copy, merong Fiesta ng Diyos, merong local, etc. Actually, nung dumidistino pa ako, sinabi ko sa district servant namin noon, sabi ko, bakit natin uobligahin yung mga kapatid sa bagay na hindi naman nila kaya? Mhm. Dapat maging katulong tayo sa mga kapatid para gumaan yung kanilang pamumuhay, hindi tayo maging pabigat sa kanila. Pabigat. Exactly. Tama ka diyan. Christians should be a blessing. Yan yung sinasabi ko sa kanila, sa lahat ng mga, yung mga not nagsusuri, mga nag-iisip na,
Mhm. Sabi ko nga, Christian should be a blessing to others, most especially to your to your brothers and sisters in Christ. Hindi ka dapat pabigat, you know. Pero ito kasi matindi to, target, may amount. Yes. Sabi ko, Ang ganda ng sinabi mo, Christian should be a blessing to others. Ang Kristiyano kasi, yun yung inano ni Kristo eh. Itinuro niya sa mga apostles niya. There is no exclusivity. Walang exclusivity na itinuro ang Panginoong Kristo. Kaya nga, nung nagsumbong ang mga apostol sa Panginoong Kristo, Panginoon, meron kami nakita na nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling sa iyong pangalan. Pinagbawalan namin. Pinagbawalan ng Panginoong Kristo. Sabi niya, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa atin, sumasa atin. exactly, bro. At saka nung bro, nung nag-isip-isip na rin ako, 'di ba? Nag-iisip-isip na ako. Nung nandun pa ako, um, one thing na talagang pumasok sa utak ko, alam mo yung, 'di ba sinabi niya, umalis na kayo, sakit lang kayo ng ulo ko, 'di ba? Mm-hmm. Yung yung mga ganung banat. Sabi ko, si Judas nga hindi alam na ng Panginoon na na isa siya sa mga Magkakano. mag-aano sa kanya, yeah, that's the word, ayun. Tapos hindi man lang niya pinaalis, kundi niya, umasa siya talaga na na hanggang sa The last huli. minute. Ay, ang ganda Yeah. mo ang ganda nung example mo Oo nga naman, the Lord Jesus Christ Himself, kahit alam niya na ipagkakanulo siya ni Judas, up to the last minute, he's trying to win Judas. Oh. Exactly, bro. Biruin mo, pinagsawsaw niya pa, hinugasan niya pa yung paa, sinubuan niya pa. Nung wala na talaga, sabi niya, yung iniisip mo, gawin mong madali. Mhm. Hindi niya sinabing sakit ka lang ng ulo ko. Pero itong si Tanya Rason, biruin mo, sasabihan mo yung mga kapatid na bawas lang ng sakit ng ulo mo. Oo. Sabi ng Biblia, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia pala binili ng sariling Mhm. dugo ng Panginoong Kristo, priceless blood, tapos sasabihan mo yung mga kapatid na sakit lang ng ulo. Exactly. Yan talaga nagpaano sa akin, nagpaisip talaga sa akin yan eh. Nung sinabi niya yan. Sabi ko, tapos yun nga, naisip ko nga yung kay Judas, tapos yun sa mga abuluyan na, di ba yung sa Pariseo, Mm-hmm. sinabi nga ng Panginoon, bakit ba, parang ang yung mag-abuloy, Mm-hmm. hindi kayo tumutulong, parang hindi tumutulong sila sa pamilya nila, sa nanay at tatay. Uh-huh. So, which is, mas kinakalimutan niyo yung utos ng Diyos. So, talagang yun yung nag-ano rin sa akin. Sabi ko, mali talaga to. Sabi ko, uunahin mo yung mga ganyan, tapos yung anak mo, yung mga kamag-anak mo na nahihirapan, hindi mo matulungan. Parang, yeah, isa yan ang mga gumising sa akin. Mm-hmm. At salamat sa Diyos dahil nakaalis tayo sa kultong relihiyon na talagang minanipulate tayo. Hanggang ngayon nga, merong mga exiters na nag-o-observe sila kung susumpain ba sila o hindi. Kasi hindi ganun kadali na maalis sa isip eh. Kung na-instill sa'yo for more than a How many decade, years? Yeah. biro mo na-instill sa'yo na pagka umalis ka sa MCG ay susumpain ka ng Diyos, may mangyayaring masama. Lalo na sa akin, ang daming kwento nila sa akin na yun daw mga babae na umapi kay EFS,
strange things yung kamatayan nila. Merong nahulog sa bangin, merong naputukan ng gasol, merong nagka-cancer, etc. etc. Hindi ko naman alam kung totoo yun. Mhm. Later ko na lang nalaman na yung mga kwento nila ay gawa-gawa lang. Especially yung kay Lolita Hison, yung kay Uncle Philip Rason. Yeah. Yun nga, iisa pa rin yan, di ba? Kasi pag naindoktrinahan ka, ang dami-daming mga ipapasok sa'yo talaga na mali, yung mga halal. Oh my goodness, bro, sabi ko sa'yo. Parang sabi ko nga, dati, napakalinis ng konsensya mo, tapos nadumihan ng ganun. You know what I'm saying? Yung parang ang daming bawal na ano. Ikaw Ewan ko ba? mismo, question mo na yung sarili mo, karapat dapat pa ba ako sa Diyos? Ikaw mismo, Exactly. check mo na yung sarili mo kasi feeling mo, ano ka eh, you are not worthy dahil dun sa mga lalabag mong mga doktrina nila na hindi naman pala na hindi naman pala bawal kagaya ng halal na yan. Biruin mo, ang daming nawalan ng pag-asa dahil sa doktrina na halal na yan, nakakain ng piyesta, hinatulan ng sarili, etc. etc. Nawalan ng pag-asa yung mga tao. Yeah, at saka 'di ba ngayon nga, sabi ko nung kaanib na nga ako, sabi ko, bakit sinabi ng Panginoon hindi ang importante yung pumapasok sa puso, hindi yung pumapasok sa bunganga tapos iluluwal mo lang eh. You know what? Oo. Ano, yeah, ije-jebs mo lang, ayun. Kaya ano eh, sabi ko, ano ba to? Kaya, ayun. Salamat sa Diyos, alam mo, grabe. Nagpapasalamat talaga ako. At least ano, wala na ako dun. At saka sabi ko nga sa sarili ko, I would rather, hindi naman sa ayoko ng authority. Okay? I gusto ko yung may authority rin. But the thing is, ayoko sa kanila. Kasi masyado silang ano, masyado silang mahigpit, tol. Controlling. Yung mga pati yung mga workers, oh my goodness. Mga power tripping. Sorry mga Yeah. kapatid naka-move on na ako. Pero minsan kasi talaga, ano, hindi mo maano eh. Kasi may pagmamahal ako yung sa mga kapatid na nandyan pa. Hmm. You know, na naluloko. Kaya sabi ko nga, hindi pwedeng mag-stop ka eh. Lalo na kapag alam mo yung totoo eh. You know, na tumigil ka na lang. Hindi Yeah. pwede. Kumbaga, magmo-move on ka, but at the same time, kumbaga yung ngayon dahil nga naging parte ka dyan, you have that ano eh, yung parang a little bit for me sa konsensya ko, responsibility to help and to, yeah, still, ano to, parang, anong tawag dito? Yung parang, ano mo yun? Papa, Grabe. Ulit. sorry. Work, truck. Honey, it's hot outside. Ay. Painit. Sino to? Badong. Oh, badong. Yeah, asawa ko. Hmm. Oo. Yeah. Totoo yun, Sister Abby. Hindi naman ibig sabihin kung naka-move on ka na, mag-i-stop ka na, and di ka na lang kikibo kahit niloloko yung yung mga iniwanan mo. Hindi kasi ganun yung lalo na if you know na yung pagsasalita mo magiging malaki ang impact sa mga naiwan. Exactly. Tsaka para may isip-isip rin nila yun, di ba? Kasi ganun talaga yung pinaisip sa akin ng Panginoon eh. Nung that time, talagang pinaisip sa akin yun. Tapos sabi ko, tama nga talaga. Sabi ko, ano ba to? Walang pagmamahal to sa kapatid. You know? Kagaya nga nung sinabi ni Sis Evangeline, sabi niya, mga kapatid, hindi po pwedeng basta ka na lang maniniwala sa sasabihin eh. Meron tayong Biblia. Pwede naman nating basahin yung bang tinuturo nila, yung binabasa nila. Tama ba na nakasulat sa Biblia? Doon tayo na-attract kay EFS eh. Mhm. Binabasa natin. Kaya lang ngayon, kay DSR, yung nakasulat, minamali na yung konteksto.
Ngayon, sabi nga niya, yun yung pinaisip sa akin ng Diyos. Biruin mo, niloloko na tayo. Okay pa rin tayo. Yeah, Magiging kagaya tayo ng mga member ni Jim Jones. Paiinumin ka ng cyanide, iinom ka ng cyanide. exactly. Spiritual cyanide yung ipinapainom sa inyo mga kapatid. Ngayon, tanggap lang kayo ng tanggap. Nasisira na yung relationship ninyo as a family. Nasisira na yung relationship ninyo as a community. Naipundar ninyo sa loob ng mahabang panahon. Kung nag-exit yung kaibigan ninyo, itatakwil nyo na. Mhm. Sasabihan, kung sinabi ng leader ninyo, pag nag-exit na, sa demonyo na, aamin na lang kayo. Kahit alam ninyo sa sarili ninyo na wala namang ginawang masama sa inyo, yung kaibigan ninyo. Mhm. Mhm. Totoo 'yan. At saka alam mo, kung meron akong pinagsisisihan siguro bro, ano nung umanib ako, umasa na lang ako sa salita ni sa turo niya ni AFS. Parang, yeah, it's my fault. Isa sa mga kasalanan ko yun na talagang sabi ko, bakit hindi ako nagpatuloy na magbasa? And then, sabi ko nga, before, hindi pa ako kaanib dyan tinuturuan ka ng Diyos Kapag nagbabasa ka ng Biblia, you know, parang sa kanila, ang trip nila, ang banat nila, isa lang ang pinagsasabihan Isa lang ang pinagkukunan. No, it's not like that. Yes. Hindi po totoo yun. Huwag po kayong maniwala doon. At saka napakalawak ng mundo. Biro mo, sinabi nga nung Greater Pampanga lang yung ang dating daan Biro mo, if you will explore the world mga kapatid, if you will go outside of the Philippines, makikita ninyo, ma-observe ninyo yung mga tao na inaaralan sila ng Diyos from their heart. Kasi Exactly. gumagawa sila ng mabuti. Mhm. Bro, meron akong di ba, hindi pa ako that time hindi pa ako nagsasabi sa worker. Pumunta kami ng San Francisco. Lumipad kami ng papuntang San Francisco. And then, that time, may turbulence dahil may thunderstorm. Mhm. Alam mo, isa pa to isa pa sa mga nangyari na na-open yung mata ko. Kasi nung pagkababa namin sa may Denver, biglang merong isang lalaki talagang umano siya, nag-preach siya doon. Sabi niya, palakpakan po natin yung mga flight stewardess, kanuto Tapos sabi niya na so nakita niyo naman po yung yung turbulence, parang kanina nga, parang ganun lang po kadali ang buhay natin. Hindi po natin alam kung kailan po tayo mamamatay, ganyan-ganyan. Pero salamat sa Diyos dahil nakaligtas tayo. Tapos bigla siya talaga nag-preach. Alam mo, Badong, nung nag-start na siya mag-preach about sa Panginoon, sabi sa'yo, binubo siya. Talagang sinasabi sa kanya, shut up, huwag ka mong, tumigil ka na. But he just continue. I was like, holy moly. I said, dude, I don't think KNP will do this thing. Isa yun sa mga ko Sabi ko, ang lakas ng loob nito, brave to, man. Alam mo si Sabi, meron akong isang kukwento. Hindi ko alam kung naikwento ko na ito during my previous video. Meron kasing insidente, nasa airport kami sa Sao Paulo. Sa Guarulhos International Airport sa Sao Paulo. Merong mga doon, merong mga nagsusolicit inside the airport for Yolanda victim during that time. Alam mo ba na kasi isa ako ng Warner, kasama namin si Josel Malyari, na alam ko merong video na nag-circulate sa social media regarding that.
na talagang kinorner namin yung yung pobreng tao na kay Kibuloy ka, ganyan ganyan. Kasama si EFS. Kaya every time na naiisip ko yun, naalala ko, sabi ko, kawawa naman yung tao. Isa ako sa nagano sa kanya, parang nag-persecute. Mhm. Anong malay ba nung tao? Mhm. Kumbaga kung ginagawa niya yun in the intention na, hindi lang sa makapangaral, pero makatulong sa gawain ng sinusuportahan niya. I know what you're saying, which is, Yes. if it's coming sa good heart naman, di ba? It's okay. Pero yun nga, sabi sa'yo, isa yun sa mga nagpa-open sa akin, sabi ko, grabe. Sabi ko, sabihin natin na tayo lang ang maliligtas kasi that time nasa loob pa ako eh. Mm. Sabi ko, I don't think so. Sabi ko, no, this is yung ginawa nitong taong to is sobrang naano ko sa kanya kasi 'di ba ang walang takot eh kapag may espiritu ka ng Diyos eh. Exactly. Tsaka alam mo ba, merong mga missionaries, kasi merong sa akin, nagbigay ng information. Sa Papua New Guinea, maraming tribes kasi sa Papua New Guinea. So, kada tribes, meron sila yung kanya-kanyang way of life, meron silang kanya-kanyang dialect. Ngayon, yung mga missionaries na German, ang ginagawa nila, they are immersing themselves sa communities sa Papua New Guinea. Then they are translating the Bible in every community. Hindi sila nagpipreach. They are just translating the Bible. Mhm. They don't preach. Wow. And then sabihin mo, diba? Parang kasi pag nandun ka sa loob, sabihin nila, ay ako, hindi sa atin yan eh. Kaya, Hindi natin alam yun, si hindi Sabi. counted yan. Yes, hindi natin alam yun. It's Wala tayong insane. kapatid doon. Yeah. Na meron Insane. We palang, cannot do that. Yeah. yes. Yeah. Hindi nila, alam kasi nila yung yung nakasulat sa Biblia. Pag gagawa kang mabuti, huwag kang gagaya sa mga pariseo at iskriba na mga mapagpaimbabaw na nagsisiibig na magbigay ng limos sa mga liku ang daan. Alam Yeah. nila yun. Itong pinanggalingan natin, napakakulit. Napakatigas ng ulo. Sinabi na ngang wag. Mhm. Sapagkat wala kayong ganting tatanggapin sa Diyos. Tinanggap na ninyo ang sa inyo'y ganti. Teka lang, nasa loob ka pa ba nung pumunta siya ng Brazil? Na pumirma siya dun sa ilang mayor ba yun? Oo, Ilang mayor yun eh, di ba? nasa loob pa ako noon. Hindi sa Brazil siya nagpunta noon. Saan ba yun? Sa Colombia yata, kung di ako nagkakamali. Oh, okay. Or basta sa South America. Sa Latin America, I mean. Oo. Yun, alam mo, nung time na yun, nung pinapakita nila yung, anong tawag doon? MOA. Memorandum of Yeah, Understanding. memorandum. Pinapakita nila, di ba, nung pasalamat ba yun? Yep. Um, alam mo, parang naano ako dun eh. Sabi ko, nagyabangan ako sa kanya. Parang, alam mo yun, na pinaghintay mo pa ng isang araw pa yung mga naghintay pa sila, 'di ba? Nag-meeting tapos the next day pa siya pumirma. Mhm. Na parang why can you not just do it right away? At saka, But at the same time, bad trip ako nun kasi alam ko nainis ako kasi alam ko na ang pasa na naman yun sa North America sa mga kapatid para magngolekta na naman ng mga pa-target. Which is, parang ano ba to? Hindi ba to nag-iisip na may mga bills rin dito? at saka hindi lang yon na si Sabi. Biruin mo, maggagawa ka ng mga charitable works.
outside of your premises when in fact, napakaraming dapat tulungan within your Exactly. premises. Exactly. Ang daming mga kapatid. Yep. Wag na lang siyang lalabas sa sambahayan niya eh. Mm-hmm. Exactly. Sa mga kasambahay niya mismo, Sis Abby, may mga kasambahay siya na yung mga kasambahay niya nga mismo, hindi naman niya sinasahuran eh. Allowance lang. Tapos, pag nagkasakit yung mga family member ng sambahayan, ng mga kasambahay niya, palalapitin sa Government institution or yes, sa something. mga government institution. Yeah, ano nga eh. Ewan ko ba? Ang Kaya sabi ko, ginagawa I'm lang, sorry, pero I don't believe na, kasi naghintay ako sa papasok sa kanya. Pero oo, iba pumasok eh. Chris, Nabobo kaya ko pa, eh. Instead na tumalino ka. Ay, nako. doon nga tayo na 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 biktima eh. Doon sa Mhm. antay natin na may papasok, may lilipat sa kanyang espiritu. Kaya lang walang lumipat na espiritu. Wala eh, panay game. Game, game show. Game show, hindi lang yun. Game show. Ang pumasok si ate. Si ate pumasok. Walang niya. Kagulat. Bakit Kaya, nandyan siya? Sabi ko nga, bakit pumipicture na to? Sabi ko sana yung mga ganyan, magkaroon siya sa women's, like, okay, kung gusto mo magkaroon ng tungkulin or whatsoever, magano ka sa mga mothers, you need to have your own ministries, you dati know. nga si Abby, nasa loob pa ako noon eh. Nakatira pa ako noon sa KD Rock. Nagkaroon ng parang salo-salo yung mga asawa ng mga KNP. First time nangyari yon. Mm. KNP, functioning na KNP pa si si Brad Roland Ocampo. Nasabi ni nung asawa ni Brad Roland Ocampo na si Sis Karen Ocampo, sana kahit mamatay si Brad Roland, kung loobin man na mamatay si Brad Roland, sana wag ninyo kung aalisin sa hanay ng mga asawa ng mga KNP. Huwag magbago yung pagtrato nila sa kanya. Mhm. Alam nila, pagka namatay na yung KNP, mawawala na yung pribilehiyo na dating tinatanggap nila, kagaya nga nung asawa ni Brad Rick Erese. Naku, grabe nung dinalaw ko yung nakalimutan ko yung pangalan ni Sis Levy Erese. Naku, kawawa yung kapatid. Basta nung nag-report ako, ni-report ko yun directly kay Daniel Rason. Wala man lang aksyon. Kawawa, no? Kawawa. Nung buhay pa si Brad Kandong, si Brad Riquerese, naku, Mhm. daming mga district servant na nagpapasipsip doon. Mhm. Isa na yung kilala kong district servant, sinasabi pa sa meeting ng workers and officers, mga kasama, kawawa po si Bradrick, wala po silang kuryente ngayon, etc. Yeah. Wala silang panggas. Mhm. Yun. Parang pag wala na talaga. Parang Yes. pag Pagka wala na yung, mapapakinabangan, oo, lang tayo ka na lang sa kanila. exactly. And sabi ko, Baka, meron akong sinusuyo si Abby eh. Isang kapatid na Exeter. Alam ko pag nagsalita ito, magugulat pati si Daniel Rason eh. maganda yan. Oo, naku, sana magkaroon ng courage yung kapatid na Mhm. magsalita. Sabi ko nga, pag ready po kayo, for the sake of truth,
para sa mga kapatid, sabi kong ganyan, alam ko magiging impactful po kayo. Kasi Mhm. kilala niya si Danya Rason. Yeah. Mas kilala niya kaysa sa akin. That's interesting. I hope na Pero ako naman, sa akin, sa totoo lang, minsan ninilay-nilay rin ako, kumbaga, may hatred ba ako or may galit pa ba ako sa kanila? Actually, no eh. Parang, Yes, to be honest, para akong, at the same time, para akong naaawa. Pero that's the truth kasi, yun yung totoo. alam Na nangyari. ma-interrupt lang kita. Ang ganda nung Oh, point mo. You are assessing yourself. Meron ba akong hatred sa puso? Bakit ko ginagawa to? Am I doing this because I have hate in my heart? Meron akong galit sa puso ko? Hindi kasi. Kaya nga 'di ba sinasabi ko, kung magpapakumbaba ka lang Daniel, so baka awa ang Diyos. mhm. Sample ko nga si Annabel Rama eh. Sabi ni Annabel Rama, kung ako nga kung akong Bisaya kung ang Diyos nga marunong magpatawad, ako pa kayang Ako pa. Bisaya ang hindi magpatawad, sabi ni Annabel Rama. Oo. Well, True. sino ba naman tayo para hindi magpatawad? Kung Exactly, bro. ang isang tao naman ay sincere naman yung paghingi niya ng tawad. That's so true. Tsaka sa akin talaga, habang sa mga KNP, naiinis lang talaga ako sa mga ano nila sa mga ginagawa nila eh. Lalo na yung sa mga iba, Ngayon iba na kasi ang ano nila pormahan nila, parang mga congressista, parang mga senator. Wala naman akong wala akong pero I truly hope na sana magising sila sa mga mali nila. Hindi yung feeling na lang nila sila na maliligtas. You know what I'm saying? It's insane. Hindi dapat ganun ang pag-iisip natin bilang mga bilang mga tagasunod ni Kristo. Kumbaga, kailangan magpakababa tayo itataas. 'Di Correct. ba? Kasi kung babasahin mo lang ang Biblia, yung essence ng buong Biblia, there is no exclusivity regarding salvation. Salvation is open to all people. Exactly, bro. Whether you are a believer of God or non-believer of God. Aha. Very well said. Wala talagang exclusivity dyan. Sa totoo lang, every knee will bow down and every tongue will confess. Yes. Christ is Lord. Kasi, So, sabi nga ni Brad John Chichester, choice natin yun kung maniniwala tayo na may Diyos o wala. Pero ako, as for me, sabi niya ganyan, mas gugustuhin ko lang maniwala na may Diyos kasi it's a win-win thing. Sabi niya, what if meron palang Diyos? Pagkamatay ko, naniwala ako sa Diyos. Um, talo ba ako? Hindi. Pero mhm. pag hindi ka naniwalang may Diyos pala, talo ka. Kaya lang Oo. hindi kasi yun yung usapan. Whether you believe or not believe, ang hahatulan naman yung gawa natin. Sasabihin ba sa'yo o naniwala ka ba sa Diyos? Hindi. Sabi ng Biblia, walang awa sa hindi nagpakita ng awa, sapagkat ang awa lumuluwalhati sa araw ng paghukom. Hindi Mhm. naman sinabi, sapagkat ang paniniwala lumuluwalhati sa araw ng paghukom. Walang ganun. No. Ang Yeah. nakasulat, mercy justified in the day of judgment. Mhm. Naniniwala ka nga may Diyos, hindi ka naman marunong maawa. Yung awang pinapakita mo is pakitang tao lang. Exactly. Yeah, yun ang kailangan talaga yun ang gawin nila Saliksikin nila, lalo-lalo na yung mga namumuno dyan sa MCGI. Yung awa nyo dapat talaga saliksikin nyo
kung tama ba yung awang yan o pakitang tao lang. Mhm. Yun. Ang ganda nung gusto ko lang balikan yung sinabi mong punto kanina, Sis Abby. Wala po kaming galit, mga kapatid. Wala kaming galit sa puso. Kaya namin ginagawa ito. Unang-una, para po sa inyo. Para malaman po ninyo. Kasi we were once a victim ng kulto. Nakita nyo naman po, especially do sa mga kapatid na distinuhan ko sa kanilang mga lokal, mga nakakakilala sa akin. Alam niyo po, kilala niyo po ako, panatiko talaga ako. Kaya lang, sabi ko, nung pinaka-character assassinate na ako ni Daniel Rason, teka lang, hindi sa Diyos ito. Kasi ginugol ko yung buhay ko sa pamilya mo, knowing na yung paglilingkod na gagawin ko is katanggap-tanggap sa Diyos. Tapos, yung kinikilala kong sugo ng Diyos, siya pa yung magka-character assassinate sa akin, Mhm. which is mali. Mali Hindi- talaga. Hindi gawain ng isang tao na kumikilala sa Diyos yung ganong bagay. Mas mabuti pa yung no, yung mga ibang amo. Kung paano magmahal sa mga kasambahay nila na talagang Correct. tinuring nilang kapamilya. Pero to parang, kumbaga, basta, iba, ibang ang tingin ko sa ganong sitwasyon. Parang, grabe naman to, masahol pa to sa, you know, sa sinasabi nilang mga hindi naniniwala sa, I don't know. And meron pa Message. palang isang nag-message sa akin, Sis Abby. Kasi tinatanong niya ako, bakit bihira ka na lang mag-live? Kasi sabi ko, kailangan ko maghabol for myself, sabi kong ganyan. Sabi niya sa akin, oo nga, sabi niya, napaka-selfish ko naman kung iisipin ko lang yung videos mo. Kasi, to be honest, sabi niya, nakakatulong yung video mo for my healing. I Mhm. believe not only for me, sabi niya ganyan. Tinatanong niya nga yung sarili niya, am I already healed? Kasi, dumarating yung punto na natitrigger si Abby. Lalo na kung itong kapatid kasi na to, 25 years na yata siya bago siya nag-exit. So, maraming taong ginugol niya sa iglesia na pinanggalingan natin. And hindi lang siya hindi siya miyembro na sampay bakod yung pananampalataya. Miyembro Mhm. siya na talagang sumampalataya, tumulong sa gawain na kinilala niyang gawain ng Diyos. Yeah. Alam mo bro, understandable Kasi ako nga, 5 years lang ako Pero grabe, minsan talaga may, yung pag-alis ko dyan, sabi sa'yo, there are times na mananaginip ka, there are times na, na tatanungin mo yung sarili mo, may mga trigger effect. For 5 years lang yan, Mhm. So what more ang 20? Hello? Or 10? Lalo na doon sa bumilang ng 30 years. Mhm. Kung mag-post man sila, they are posting not because they have hatred in their heart. Kasi naaawa sila sa mga kapatid na naloloko pa. Yeah. Hindi, Kagaya at nga ng saka at sabi the mo si same, Sabi, yeah. hindi tayo magsasalita, kung mag-stop na lang tayo, para tayong nagbibigay ng consent. Sige, manloko na lang kayo ng manloko. Parang ganun. Mhm. Yeah. At saka ako hindi ko hindi ko maatim yun. Yung, ewan ko, hindi ko kaya. Kasi, and there are times na, na parang gusto mo nang makalimot. Minsan parang gusto mo yung makalimot ka na, Pero hindi, nandun yung pagmamahal mo na, to, sana may progress, makita mo yung
kung makakatulong ka ng isang tao, okay na. Na kaya niyo po yan, na hindi po kayo nag-iisa, na hindi po mali yung pinag-iisip niyo dahil gano'n din po kami. Mahirap talaga kapag nakulto ka eh. Nung nakaraan, nag-message sa akin si Sis Rona, yung isa sa mga kapatid na Exeter na interview ko. Oo. Yung Sabi yung estudyante before na yung naanib, estudyante right? sa PUP, Oo. yes. Sabi niya, Brad Badong, kumusta po? Sabi niya ganyan. Hindi ko po alam, sabi niya ganyan, na ang laki po pala ng impact until now noong video natin, sabi niya ganyan. Kasi po merong nag-message sa akin na kapatid na gusto po kayong makausap. Ayun, tinap niya ako doon sa kapatid. Kasi nag-message ako kay Sis Rona, siguro 3 months ago. Kinukumusta ko siya. Kaya lang nag-social media detox daw siya for quite some time kasi may pinagkaabalahan siya. And biglang nag-message siya sa akin. Yun nga, sinabi niya sa akin, ang laking impact pala hanggang ngayon nung videos natin. Ayun, nakausap ko yung kapatid na tinap niya and nagkwento siya ng experiences niya. And ano kasi, walang ibang taong makakapag-console sa isang biktima kundi yung kapwa niya biktima. True. At saka, kasi pareho nyo na-experience eh. Exactly. Ano yun? Kung hindi mo na-experience, paano ko makaka-relate sa akin? You know what I'm saying? Yes. Kaya siguro maraming mga kapatid na nakaka-relate sa mga pinag-uusapan natin because reality talaga and relatable yung mga pinag-uusapan natin. Dahil pare-pareho natin na experience yung mga bagay na yun. Yeah. Ayun nga. Nako. I truly hope na wag nyo naman po sana kung sino man ang nakakarinig, wag nyo pong masamain, wala po kaming galit. Yes. Napag-uusapan lang namin ang aming mga experiences. At saka Aming pinagdaanan. nasa pagtanggap ng tao yun. Kasi isa sa mga bagay na napag-aralan ko ngayon, natanggapin, is you don't have to explain yourself to everyone. You don't have to explain yourself to everybody kasi sabi nga, may kasabihan nga, to your friends, you don't need to explain. Bakit? They don't need your explanation because they are your friends. To your enemy, you don't need to explain as well because they will not accept your explanation because they are your enemy. And sabi nga nung mga kapatid na kausap ko na kumonsulta sa mga lawyers na kakilala nila, yung testimony ni Badong mismo is a big thing sa korte. Yung testimony mismo ng biktima, malaking bagay yun sa korte. Ngayon, kung merong may mga evidences, na lang yun, sideline na lang yun, side hustle na lang yun. Kaya nga, sabi nga nila, kaya nga merong cross-examination. Is this person na nagte-testify is a credible person? Kasi, kaya ka paikutin, magbibigay sila ng mga questions na paikutin ka nila, titignan nila if there is a consistency sa mga sinasabi mo. Biro mo, sabi, magto 2 years na tayong nagsasalita. Kaya, naniniwala yung mga kapatid. Kasi kung gumagawa lang tayo ng kwento, magkakaroon ng inconsistency sa mga sinasabi natin. Pero bakit from day one until now, there is a consistency. Kasi nga, pag bali-baligtarin mo man yung tanong, pareho lang yung sagot. Exactly. And then, the thing is, meron pang nagpapatunay, hindi lang naman ikaw. Like, ito pong nangyari. Kumbaga, merong mga tao na magsa-second emotion rin. Na, Yes.
Di bali Yun kung, pa. yep, exactly. So, yun nga. As long as, ako sa akin talaga, if you're in the truth, you have nothing to be afraid of. Correct. That's the main sa akin Kasi, kasi pagka alam mong nasa katotohanan ka, nasa panig ka ng katotohanan, kahit paikot-ikutin, pagbali-balik ta rin yung tanong, wala ka namang ikakatakot, wala kang ikakabahala kasi alam mo, yung isasagot mo, katotohanan lang. Mhm. At saka rin bro, kahit nga na minsan kasi may mga times na mapapasama ka pa eh. Yung papasamain ka na ikaw pa yung magiging sinungaling. Pero yun nga eh, kapag nasa katotohanan ka, yung konsensya mo mismo malinis. Wala Hindi ka, ka inuusig, Kasi meron kasi, 'di ba, pag nagsisinungaling ka, 'di ba? correct, Uusigin ka ng sarili mo mismo, wala kang kapayapaan. Napaka-importante sa isang tao, may kapayapaan ka. correct, So, once na may katotohanan ka, may kapayapaan ka, kahit ano pa maging resulta niyan, you still have the peace na kasi totoo lang yung sinasabi mo. correct. Ayun. Wala kang dapat ikabahala, sabi nga nila. Kasi, alam mo, totoo lang yung sasabihin mo and hindi dinadaga at hindi dadagain yung dibdib mo dahil hindi ka, alam mo sa sarili mo, hindi ka uusigin ng konsensya. Exactly. Dahil wala kang inaapakan, hindi mo ginagawa ito dahil for anything. Yeah, true. Kaya yun nga, sabi ko, minsan tanong ko nga nung nasa loob pa ako, how these people, yung mga KNP, how can they live na ganyan, that they're suppressing the truth. They know it to themselves. Alam nila yan sa sarili nila. Inside themselves, you know. But still, they're suppressing those things. Yung katotohanan. Correct. Kaya nga lagi ko sinasabi, Brad Joseph, Malyari, naatim mo ba? Nakakatulog ka pa ba? Na alam mo sa sarili mong niloloko na lang ni Daniel Rason ang kapatiran? Alam mo sa sarili mo, Brad Joseph, kung ano yung ginawa sa akin ng pamilya ni Daniel Rason. Alam ng pamilya mo yan. Alam ng asawa mo yan. Nung nagkita kayo ng mother ni Daniel Rason sa Canada, hindi ba, Brad Joseph, sinisiraan ako sa'yo ng mother ni Daniel Rason? Pero, sabi nga ni Ate Ransa, initially nagalit sa'yo si Kuya Jok mo. Sabi niya ganyan. Pero, nung naimasmasan siya, sabi ni Ate Ransa, teka, hindi tayo pwedeng basta-basta magalit kay Badong. Kasi hindi naman natin nadinig pa yung side ni Badong. Kaya nga, tinanong ako nung nagkita kami ni Ate Ransa, sabi ko, ate, walang ganong nangyari. Sabi ko, walang ganong nangyari. Aha. Tsaka yun nga, isa pa to sasabihin ko lang yun sa mga nakikinig dyan na nasa loob pa. One thing rin na sasabihin ng mga nasa loob na yung mga panatiko na mga maghuhukom sila, magiging hukom sila. I doubt na magiging hukom sila sa darating na mga panahon. Kasi sa panahon ng Panginoong Jesucristo kapag nandito na siya, I don't think na maghuhukom kayo. Because to be honest, bago kayo maging hukom, you need to know, dapat walang favoritism. Yes. Wala kayong exclusivity. Dapat Yes. para kayong bulag na titignan nyo, ititimbangin nyo yung sa iba at sa parte ng both parties. So, Kaya alam mo, sis, ang ganda ng sinabi mo. Pagka nakita mo yung statue ng Supreme Court, 'di ba? Babaeng nakapiring yung mata, na may yes. dalang timbangan. Yes. Kasi ganun ka dapat bilang hukom. Yes, exactly. Hindi ka po pwedeng pumanig. Hindi mo po pwedeng panigan kung mo nag-bribe sa'yo.
Kaya maling-mali yung sinabi ni ni Ate Luz Cruz Mhm. na kahit anong gawin mo mabuti pagka nasa labas ka ng MCGI, Colorum, walang ganun. Oo. Walang Hindi ganung ituro counted. si Yep. Kristo. Mali yun, mali. Mali talaga po yun. Sana, ano, sana maano si Sis Luz. Pero sabi mo na ano naman siya eh, di ba? Oo, Alam na naimasmasa niya. na siya. Naimasmasa na siya kasi yung nag-relay sa akin credible eh. Aha. Kasi kadugo niya eh. Ay, ba't ko ba nasabi? Yun eh. Kaya nga, kaya kayo, yung mga nandyan pa, at mga panatiko, please, mag-isip-isip po kayo na wag po muna kayong magano, na kayong magiging hukom, na hahatulan nyo na kami yung mga lumabas dyan, na mga na, kung ano-anong mga, ayun ko ba, mga, yung mga comment sa akin eh, impyerno, sa impyerno na may impyerno ka, sa impyerno ka, demonyo ka. Sabi ko, Hindi ano ba itong pwedeng mga maging tao? hukom yung mga ganong tao na hindi marunong Oo. maawa sa kapwa. Kaya nga Yeah. sabi sa Biblia, ang awa lumuluwalhati sa araw ng paghukom. Walang awa sa hindi nagpakita ng awa. Paano ka magiging hukom kung hindi ka marunong maawa sa kapwa-tao mo? Biruin mo, mas matagal pa sa iyo itong nag-exit. Ikaw kailan ka lang nabautismuhan. Itong nag-exit Mm-mm. diakonesa pa, diakono, mag-asawang Manalyo, dyan sa Cavite. Biro mo araw-araw, ginawa ng bahay ang lokal dahil Mhm. sa kanilang devotion sa gawain. Tapos sasabihan mo na maiimpyerno, who Mhm. are you? Diba? Sino Opo. ka? Kailan ka lang naanib? Opo. At saka mukhang hindi nila alam yung mga bago na anim. Ang pagiging isang Kristiyano po talaga, kagaya ni Kristo, pumunta siya dito, dinala siya ng kanyang ama, para sagipin tayo dahil sa pagmamahal at awa sa atin na ayaw niya tayong mapahamak. Kaya if we're gonna claim na kay Kristo tayo, dapat po makita sa atin yung ganong pag-uugali ni Kristo. Di Merong ba? Sis Abby, merong nga kapatid akong kachat kanina. Kinumusta ko. Kumusta po kayo? Sabi ko ganyan. Okay naman po, awa ng Diyos, sabi niya. Brother, sabi niya ganyan, gusto ko lang ipaalam sa'yo, uma-attenda kami sa ganitong religion, sabi niya ganyan sa akin. Sabi ko, wala naman pong problema doon, sabi kong ganyan. Alam ko po, brother, sabi niya ganyan, na nag-a-attend po kayo sa Catholic, sabi niya sa akin. Mhm. Opo, sabi ko. Sabi ko, kung saan po ninyo masusumpungan ang Diyos, magstay po kayo, sabi kong ganyan. Wala kaming pinag-usapan. Oh, brother, mali yan. Mhm. Brad Badong, natatandaan mo yung sa Pariseo? Parang may istorya sa Bible na si Jesus, 'di ba? Parang sabi nung ano na makinig kayo sa mga Pariseo. Pero Mhm. wag niyong tularan yung gawain nila. Parang ganon. Parang meron ako natatanda ang Yung ganong parang talata. yung talatang yun parang sinasabi na yung kuhanin niyo yung aral, yung mabuting aral. Hmm. Pero wag kayong tumulad sa kanila. Parang ganun yung Oh, Which is naku, sa akin, kaya yun sa akin, to be honest, wala akong nakikinig ako sa mga sermon. Pero, syempre, kailangan idasal mo rin yun, di ba? Na, yes. Kasi meron back. na tayong we are already awakened. Kasi naka-exit na nga tayo eh. So alam natin yung mga repercussions. Ito, nanloloko lang. Sa tingin Mhm. mo, niloloko ka lang nung pinuntahan mo, hindi umalis ka, ganun lang yung Yeah. ganun lang yung ka-easy. Kaya kagaya Aha. nga na sabi mo, makinig kayo sa mga pero huwag niyong gagayahin yung ginagawa nila. Ngayon baka Oo. sabihin niya rason. Bakit sa amin hindi niyo ina-apply yan? Niloloko niyo nga yung mga kapatid eh. Hindi ko Nagtatanong ka. nagtatanong lang naman sila na totoo ba yung
Tapos sasabihin, hindi nga nagtatanong yung iba nagsasuggest lang na baka po pwedeng iksiin yung yung prayer meeting, yung pagsamba. Kasi nalilate sila madalas sa kanilang mga trabaho. Tapos sasabihin ng mga kapatid, ng mga manggagawa ni Danya Rason, may labang ka ba kay kuya? Aha. At saka bro, come on, let's be real. You know, ever since, sabi ko nga sa'yo, umalis ako dyan para akong gutom na gutom eh. You know what I'm saying? Kasi nga, yung aral, it's just really, like, seriously, I don't know. Tapos makikita mo yung mga KNP na parang ngayon lang nila narinig. I was Ngayon ko like, lang po seriously? narinig yan, bagong-bago po yan. 'Di ba? Parang ano, sorry po, pero yeah, hindi naman po sa naghahanap yung tenga ko ng ibang but sa nakikita ko na ginagawa nyo na mga pa-target, tapos nakikita ko yung mga luxurious na mga gamit nyo, sorry po. Hindi ko po maatim na tumagal diyan at makita ko yung mga maling nyo, gawa nyo. Sorry. Ang mahal-mahal ng mga motor mo, ng mga sasakyan mo, tapos ang asawa mo, mga Louis Vuitton, I'm sorry. It's too much, guys. You know, Correct. hindi natin hindi ko masikmura yun eh. Mm. Which is nagkakasala lang ako, which At yun saka, ang iniiwasan Sis ko. Abby, yun nga yung isa sa mga isa sa dahilan bakit uh, pinasama si Brad John Cuencajo. Nung nagbakasyon siya sa Pilipinas, si Brad John Cuencajo kasi dating diakono sa lokal ng Hong Kong. Dalawa yung diakono sa Hong Kong, si Brad Romeo Salonga at saka si Brad John Cuencajo. Ngayon, sabi niya dun sa kasama niyang diakono, ang ganda-ganda ng KD Rock, sabi niya ganyan. Pero sa Central, walang improvement. Ay, nawala si Sis Abby. Meron akong naalalang talata sa root. Tatahan ka ba sa iyong sa iyong bahay na komportable yung nakikita mo yung bahay ng Diyos sira-sira. Parang ganun yung diwa nung talata. Kasi tinandaan ko yun dahil nung dumidestino ako, pagka ang destino ko, yung lokal barong-barong, inaayos po namin. Kasi dahil doon sa talata na yon. Tapos itong central, walang improvement. Tapos nasira yung air conditioning system. Ipanghihingi pa sa mga kapatid na worth 7 million lang. Ito mo, worth 7 million, ipupulpituin nyo. When in fact, ang laki nang pumapasok. Ewan ko lang, ngayon, kung malaki pa rin yung pumapasok. Diyan, kasi sa pagkakaalam ko, based sa mga kapatid na nagbibigay ng information sa akin, malaki talaga, kaya galit na galit si Danya Rason, yung mga KNP nakikinabang, mga manggagawang nakikinabang sa iglesia, kaya galit na galit sila sa akin dahil napakalaking kabawasan sa koleksyon. Doon nga sa isang lokal na alam ko merong kapatid doon na mayaman na nag-exit, nag-message sa akin, Brad Badong, nag-exit na po ako. Isang lokal pa lang yun ang daming lokal na nag-message sa akin na mayayaman yung mga kapatid na hindi nila masikmura yung ginagawang sistema ngayon dyan sa MCGI. Siguro po mga kapatid, hanggang dyan na lang po muna dahil mukhang magsasara na ito at kanina pa umiikot-ikot yung waiter sa table ko at tinitingnan ako baka magsasara na sila. And just want to acknowledge yung mga kapatid na nanonood ngayon. Si Brother Persimon. Si Persimon. Hindi ko alam kung brother ka o sister. Thank you so much again, Persimon, for helping us to disseminate the truth. Persimon. Si Sister Jermeline na nasa Balahadya. Si Lila Yuson. Si Brad Bong Pakundo.
si Brad Frank Almasar, si Sister Agrifina Molina, si Sisnel Di Malanta. Oy, nandito si Sisnel Di Malanta, isang matapang na kapatid na nag-video uh, sa loob ng lokal at ng pag-exit niya. Ang tapang mo, sister. Sisnel Di Malanta from Angeles, Pampanga. Si Brad June de la Cruz, si Van Halen at si Sister Lenra Atienza. Again po mga kapatid, thank you so much sa mga greetings po ninyo at saka sa mga wishes ninyo sa akin. At hindi ko na po kayo maisa-isang lahat mga kapatid. Thank you po sa inyong lahat. At hanggang dyan lang po muna mga kapatid. Sana po sa mabuti po kayong kalagayan lahat. Bye-bye po.